Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng Kaliwan ng Galimantan Santa Maria, mula sa siyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng suportahan ang humanitarian assistance o humanitarian aid in Gaza and peace talks at release of hostages. Ang Palestine na mamamayan ng Gaza Strip ay nangangailangan ng humanitarian aid due to Hamas and Israel ongoing war, na sila ay apektado sa kanilang daily supply of foods and other needs, kung saan ay hinarang ng Israel ang pagpasok ng mga pagkain at iba't ibang pangangailangan sa pang-araw-araw doon sa Gaza, at pinutulan din sila ng supply ng kuryente at maging mga gasolina, etc. etc. na essentials at mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw para mabuhay. So yan yung humanitarian crisis ng Gaza, na nangangailangan sila ng aid mula doon sa United Nations at international community. So ngayon walang ibang lugar para maatidan sila ng aid o humanitarian assistance kundi through Egypt to Gaza. So yun yung way para matulungan sila. So yung United Nations at international community ay nais na magatid ng humanitarian assistance sa Gaza, at ang tanging daan para makarating dito ay sa Egypt tungong Gaza Strip. Namagitan ngayon yung Estados Unidos at nakipag-usap sa Israel para payagan ang humanitarian assistance para sa Palestine people. Kung sumamay nila sa ngayon, delay ito dahil sa ilang kukumpunin ng mga kalsada. So buti na magitan yung Estados Unidos, pinakiusapan yung Israel na wag pakialaman yung humanitarian assistance o aid na maggagaling sa Egypt tungong Gaza. Kaya lang yung nanggagaling from Israel para makapunta ng Gaza ay nakablock ngayon binablock ngayon ito ng Israel, kung saan ay nais nilang mapalaya muna yung mga hostages bago nila muling buksan yung daan para makarating yung mga nasabing mga supply ng mga pagkain o kung saan sila kumukuha ng pang-araw-araw nilang mga supply doon. So nakablock ngayon yan. So ngayon walang ibang tanging daan through Egypt para makarating doon sa Gaza. Yon, doon magmumula yung assistant. So yung pag-release naman ng hostages ay pinapanawagan ng UN, international community, particular yung siyempre ang Pilipinas at ASEAN countries. At itong nangyayari ngayon doon sa yung inatidan ngayon yung Pangulong Marcos sa GCC sa Riyadh yata yung sa Saudi. So itong ceasefire, peace talks para sa kapayapaan at hindi mag-elevate pa ang digmaan sa mas mataas na antas at ng malaking digmaan, kakibat yung mga kakampi ng naglalaban ng dalawang bansa. So yun. So yung posisyon ng iba't ibang mga bansa ay panawagan para ma-release yung hostages at maging ang ating bansa. At tayo ay siyempre dapat tayo ay sumuporta yung lipunan Pilipino at ating himukin ang hikayatin din yung iba't ibang ang iba't ibang bansa rin, makisa tayo sa kanila para doon sa pag-release ng hostages at pangapaya pa ang usapin doon sa dalawang panig para matigil yung pagka-permission ng mga civilian, kasi nadadama yung civilian doon sa ongoing war. So yun dapat. Aside from that ay habang hindi pa
nagkakaroon sila ng usaping pangkapayapaan, irespeto yung IHL both sides para hindi nadadama yung civilian. Kung saan yung mga Hamas na soldiers ay teroristang humakbang para magdigma, pinapatay nila yung mga civilian. So almost napakaraming Israeli yung pinatay nila. So ngayon habol ngayon ng Israeli hustisya, papanagutin yung mga Hamas na pumatay doon sa mga mamamayan nila, maging yung mga foreign citizen kasama ng mga Pilipino na napas lang nila. So hustisya yung kanilang gusto. So ngayon nag-declare ang digmaan para ma-achieve yung hustisya at habulin yung mga hostages. Ngayon ang problema, nadadama yung mga civilian sa pag-atake nila doon sa Gaza para mapasuko nila yung mga Hamas na sumugod sa kanila. So hindi ka basta aaresto rito ng ilang unit o tao na grupo para doon sa gumawa ng hakbangin, kundi entire army ng Gaza. So yun yung problema. So kaya diniglaran nila digmaan to after the Hamas do sa kanilang inhuman action. So ngayon ang human rights promotion sa maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng humanitarian aid sa Palestinian people sa Gaza ay ating sinusuportahan ito at tayo nagkasabos din ng pagsuporta ng lipunan Pilipino at ng maging ng iba't ibang bansa. Nakikisa rin tayo ron at tumulong ang international community rito mula sa United Nations para sa karapatang pantao ng mga Palestinian people na nagsasuffer sa digmaan ito. So sa ngayon ay yung ating UN, siyempre maaasahan natin yan na yan ay patuloy na nagkasagawa ng paraan para mahagdan o tulong yung mga inosenteng civilian doon sa Gaza. At tayo ay nakikisa roon at makisa tayo doon with the other international community na nais tumulong doon. So yung ating bansa, through our government, baka may maihatid tayo doon tulong doon sa Gaza or whatsoever na maitulong. So makitulong tayo rin siguro. So ating isa boses sa Israel na hindi nito harangin ang humanitarian aid mula Egypto na pinangako nila ito mula sa Presidente Biden ng Estados Unidos. So yun yung Israel ating sa boses natin sa kanila, wag harangan yung mga humanitarian aid. So maging makatao sila, wag idama yung civilian. May karapatan yung mga civilian na sila ay respeto yung karapatan nila, hindi sila kasama doon sa digmaan ng mga armadong kahit pa yun ay kanilang soldiers ng kanilang pamalaan o ito man ay grupong terorista na kakakibag nila, ay hindi pa rin yung mga mamamayan ay dapat pa rin respeto yung kanilang karapatan natin. Hindi sila kasali para pagmalupitan, para isali doon sa digmaan. So yung mamamayan unarmed, dapat sila i-respeto. So yung may karapatan sila na matulungan for the humanitarian aid. So ngayon yung hakbangin ng Israel na harangin yung aid para doon sa pag-release ng mga hostages ay we hope naging makatarungan yung Israel pero ang dapat ay hindi nila pinarang yung humanitarian aid, pero doon sa ginawa kasi ng Hamas naging ganon yung decision nila. So ang ngayon ay mayroon pa namang ibang option para makatulong doon. So kung yun na lang yung option nila, pwede pa naman yung ibang paraan para makatulong doon sa Gaza para masuplayan sila ng mga pangangailangan nito. So ngayon, ang lipunan Pilipino ay makisa din sa pagsasaboses kaysa sa buong mundo at United Nations ng Peace Talk o yung ceasefire din sa pagitan ng Hamas at Israel upang hindi na ito mag-escalate pa at mauwi sa mas malaking kaguluhan at digmaan ng mga bansa na supporter sa bawat mga bansang ito at makaapekto na naman ito sa pamumuhay ng mga tao sa buong mundo. So yun, ating sa boses ng Peace Talks para pagka nagkaroon ng mas
greater escalation, apektado rin tayo dyan dahil sa kung sasalihan yung iba't ibang mga bansa, sigurado yung economy, yung global economy, apektado yung iba't ibang mga bansa. Ngayon pa lang tayo nakakabangon mula doon sa Russia, Ukraine, tapos pandemic. Ayan na naman, di ba? So, na kung saan ay may malaking epekto ang digmaan yan kung lalaki. So, yun ang problema ron. So, magkaisa din ang buong mundo mula Pilipinas na magsaboses sa Hamas at Palestine government na sagasa at supporter nilang bansa na kanilang himukin yung Hamas na i-release yung hostages na kanilang binigyan mula noong nagsimula pa ang pang-atake nila sa Israel. Maliban dyan ay tigilan ang pag-itil ng hostages at huwag silang gawing human shields at maging ang mamaya ng Palestine ay huwag gawing human shields ng Hamas. So yun. So dun sa pagkasaboses natin ng pag-release ng hostages doon sa gobyerno nung Hamas o mismo doon sa military, doon sa kanilang Hamas soldiers. So isabos natin doon sa Palestine government na himukin nila at saka iba't ibang mga alyado ng Palestine na himukin yung Hamas na i-release yung mga hostages para hindi na lumala pa yung problema at huwag kaming human shield yung hostages at huwag pagpapatayin. So yun ang ating sabuhan sa kanila na yung mga hostages na kanilang na nasa poder nila, huwag nilang pagpapatayin at i-release na nila yon. So ngayon, sana wala na silang gawin pang anumang hingin para lamang i-release yung hostages na yun. So sila yung may pagkakamali sa international law at maging sa basic o karapatan ay talagang mali yung ginawa mali ang ginawa nitong Hamas. So kaya sana ay kanilang i-release na yung hostage sa tayo ay magsaboses dito sa yung kanilang mismong political yung kanilang gobyerno mismo na himukin yung kanilang mga sundalo na yon na i-release yung mga hostage tapos yung mga aliado para hindi na magkaroon ng escalation pa at patuloy na itong Israel ay gumawa ng iba't ibang mga hakbangin laban dun sa kanila. So nagkakaproblema ngayon yung mga mayan nila doon sa nagiging hakbangin ng Israel na ayan na walang pagkain at pag minsan na nadadamay sila doon sa atake ng Israel doon sa mga Hamas na ano sila na nako-crossfire. So marami ngayon yung Hamas Palestine innocent people na nadadamay. So kaya dapat ay so mula diyan dapat ay ang gawin ng gobyerno at ng ibang mga sumusuporta sa kanila i-release na yung hostages para mas gumaan pa yung kanilang yung ginagawa ng Israel laban doon sa Hamas na kung saan kapag nag-release daw ng hostage bibigyan daan na yung mga supply nila ng pagkain doon. So ngayon ay magkakaroon na lang ng isang yung digmaan na nangyayari ay medyo magbababa yung escalation sa ganung bagay. So hinggil sa hostisya, ninanais ng Israel government at mga mamamayan nila at maging napas lang na foreign citizen ng Hamas ay we hope ay gabayan ng makatarungan Diyos at Panginoon sa Kristo at maliwanagan ni Banal Santa Maria ang United Nations at Israel at buong mundo kung paano ipatutupad ang hustisya laban sa teroristang pang-aatake ng mga Hamas o pagpatay ng Hamas sa mga Israelis at mga foreign nationals na idinawit nila kagaya ng ilang Pilipino na napatay nila doon sa kanilang ginawang teroristang atake ngayon. So ngayon sana gabayan ng Banal na Panginoon Diyos, mga katarungan Diyos, Panginoon sa Kristo, kung paano i-iral yung katarungan mula doon sa pagpapairal ng United Nations ng International laban doon sa Hamas at gayon din ng Israel, magabayan yung Israel kung paano sila makapagpapairal ng justisya and after yung Hamas, yung military group nila ngayon na pumatay ng sangkatutak. So meron silang utang
pero sila dapat panagutan yung Hamas sa pagpatay nila sa katutak na Israelis at maging foreign national, including yung mga Pilipino doon sa bansang yun, na kung saan ay dapat may hustisya makamit. So ang hustisya dapat na makamit yung mga leader ng Hamas na yon at yung mga pumatay na mga soldiers na yon dapat ma-bring to do, sila ay madala sa korte either sa Israel o sa United Nations International Court o sa korte ng Israel, para yun ang tingin natin na maaaring mangyari para litisin yung mga pumaslangin dahil doon sila pumatay sa loob ng teritoryo ng Israel. So ngayon may karapatan yung Israel na sila ay habulin para papanagutin either sa loob ng sa national justice ng Israel or dalhin nila sa UN yung mga Hamas soldiers na yun. Ngayon, ang problema, paano mo dadalhin ang mga Hamas soldiers na yun doon sa korte nila or sa United Nations? Ayun, nag-employ na nga nung digmaan. So ngayon, yun ang nangyayari. Ang nagsuffer civilian. So ngayon, sana magabayan kung paano mangyayari yan ang pagpapanagot doon sa mga Hamas na hindi naman mag-escalate ito ng malaking digmaan pa. So sana magabayan silang banal na Panginoon Diyos, Israel, United Nations at buong mundo kung paano ba i-rally yung justice dyan, sapagkat malinaw na ang buong mundo magsasabi, maging Pilipinas, may dapat kapanagutan yung mga Hamas. Just because of the terrorist attack, mali yun. Diba? Ang dami namin na-order doon. So ngayon, yung pag-after ngayon nung justice, yun ang mabigat doon. Kasi nga, nag-escalate na ng digmaan. Dahil hindi mo naman mahuhuli na parang ilang taong kriminal lang yung mga Hamas na yun para sila ay papanagutin sa korte ng Israel or sa international court. So, kaya dapat siguro yan ay pag-isipang mabuti ng ating United Nations, Israel. Dahil nga sa yung Israel sa paghabol nila at pagligtas din ng mga hostages ay may mga civilian na nadadamay. Sa ngayon, yung latest update pati yung mga simbahan doon ay yung ilang mga kalapitan doon ay nadadamay. So sana yung Israel wag idamay yung mga yung mga lalo na yung civilian community nga, na lalo na yung mga simbahan, mga eskwelahan na kung saan yung mga mamamayan ay doon dapat doon sila nagre-refuge. So doon sila lumilikas para hindi madamay. So kung nadadamay sila ngayon dahil nga sa parang ang tingin ng Israel, andun lang sa malapit doon yung kampo ng nung Hamas. Okay. Sablay yung upak nila doon sa kampo ng Hamas, nadamay yung yung mga civilian. Mga mananalig na Kristiyano at saka yung Orthodox yung kanilang nasalata. So sana ay pabutin yung Israel sa ngayong ginagawa nila na paghabol doon sa hostages para iligtas yun and to bring Hamas to justice ay huwag itama yung civilian sa kanilang ginagawa hakbangan ngayon. So makatarungan naman, kaya lamang ay huwag gawin na huwag itama yung mga civilian. At in the other hand, ay masigit yung pangkapayapaan na mangyayari at pag-isipan kung paano mapapanagot yung mga Hamas soldier na pumatay ng sangkatutang na Palestine at foreign national. Maraming foreign national yung kanilang na hostage at mga napatay din na Israeli at foreign national, including Pilipino. Yun. So, ang magkabilang panig ay sumunod sa batas digma, UISL at human rights at huwag idawit ang mga inosenteng sibilyan sa digmaan na nais nila sa isa't isa. So yun, paulit-ulit natin nasabi, irespeto muna irespeto ng ang IHL nung Hamas. Sila, kung meron silang hinaing dun sa Israel, huwag nilang sa terorista pang-atake. Daanin nila, irespeto nila yung mamamayan o yung inosente. Kaya din yung Israel, irespeto din nila yung mamamayan ng Palestinian in aftering them for justice yung Hamas at saka paghabol sa hostages. So sana ganun yung gawin ng Israel. So wag lang idama yung kung nais nilang i-after yun for the justice. So karapatan naman nila yun at patuloy din sila dumedepensa sapagkat
walang katigil-tigil yung Hamas sa pag-opensa sa kanila. So para pinapaulan ng patuloy ng rocket. Nakikialam pa yung Hezbollah. Tinutulungan nila yung mga Hamas. So masyadong napaka-cruel ng mga teroristang yun. Dahil pumatay na nga sila na sangkatutang na gano'n. Wala patuloy nila binabanatan yung Israel. So yung Israel, syempre may karapatan silang dumepensa against those country. So ngayon yung UN and other international country gawa na parang para yung Lebanon babansa na gano'n na tineterrorize nila yung Israel. So sila maawad sa ganung gawain nila. Mali kasi yun. So ngayon yung mga so malinaw na yung UN may papapanagutin na Hamas soldier at saka mga leader nila dun sa international court. So dalhin ng UN yun. So ngayon at maging yung mga international community talagang dapat yun ang mangyari. So ngayon ang kailangan lamang ay hindi escalate dito to large war. So pag-isipan nila kung paano nila magbibring to justice yung mga Hamas na yun, di ba? So yun. Ngayon yan ang pinakamahirap na hakbangin kung paano ang gagawin dito sa mga Hamas na ito na mayroong pantangan ng hostages. So yan. So ang Israel ay gayon din iwasan ang magdawit ng sibilyan sa pagprotekto nila sa kanilang bansa at paghabol sa mga Hamas para iligtas ang mga hostages nila at pagpapairan ng hostisya laban sa mga ito. In employing force against Hamas by Israel, aftering them for justice at iligtas ang hostages, declaring war ay respeto yung nga ulit-ulit at human rights ng Israel. Human rights, papairalin ng Israel. So, kontrolin nila at maging accurate ang air at land at sea assault nila kung sila ay hindi mapigil sa kanilang pag-after ng justice na hindi ito makapatay ng mga civilian. So, maging accurate naman yung Israel at yun na nga, huwag idawit yung civilian na aftering justice o pagpapayaran ng hustisya. Sapagkat wala naman ibang papayaran ng hustisya dyan kundi sila at yung UN. So, what could be UN steps para pairalin yung hustisya doon sa Hamas na yun? So, mga leader lamang ang mga militant Hamas na ito at responsable sa pagpatay ang dapat nila maaresto kung tutuusin at we hope magawa nila ito magawa nilang ito lamang ang mahuli nila at mabigyan ng hustisya ang nagawa ng mga ito. So yun. So sana ay yung mga leader ng mga Hamas saka yung mga responsable pumatay din sa mga innocenteng civilian Israel ilang foreign national madala nila sa korte nila o international court para mapanagot niya. So, sana magawa nila mga ganun. Kaya na syempre hindi ganun kanila yun sapagkat maraming soldier din sila na hindi mo maareso ng ganun-ganun lang yun na hindi ka dadaan sa mga soldiers nila at lalo yung mga soldiers na gumawa doon. You have to bring them na kinakailangan hindi mo basta kinakailangan talagang niligmahin mo sila para mapasuko mo sila at mabigyan mo yung hustisya. So sana wag lang idamit yung civilian. So with guys of Mother Mary, ang gobyerno ng Palestine na supporter nito ay maliwanagan at patigilin nito ang mga Hamas military nila sa offensive to Israel at makisila to get and bring the justice against Hamas lead the terrorist attack in Israel. So yun yung kagaya ng yung ating sinasabi kanina pa, yung mga leader nung political leader nung Palestine, kaya nila himukin yung Hamas na tigilan na yung kabalbalan nila at papanagutin nila yung leader nun na gumawa at saka yung mga tao na nanugo doon. Siyempre hindi ganun kadali yun na kanilang pabababain yun, but the entire force of Hamas hindi naman may leadership siyempre, di ba? So the entire force of Hamas dapat sila dala-dala sila ng leader kung paano nila gagawin yun. So yung pinaka-leader nila, yun yung targeting nila na mapasuko. Tapos yung ilang pumatay doon, parang so hindi naman lahat siguro sila ang pumatay doon sa mga Israeli. Ilan yun parang ang sinasabi doon sa balita
isang batalyon yung pinadalang nila doon, marami naman sila ron, di ba, na soldier. So kung maaari, isang batalyon na yon, tsaka yung leader nila, ayun ang dalahin doon sa korte, sa international court o sa korte ng korte ng Israel. Paano madadali yung isang batalyon na yun? Siyempre, dirigmahin yun. Ngayon, ang problema, yung escalation, na maaaring tumulong yung iba't ibang kagyan level na tumutulong na at yung madadami na civilian. So sana ay in peaceful way, so mapatigil yung mga political leader nila at ng ilang mga aliado nilang bansa. Kaya lang, hindi lang basta mapapasuko yung leader noon para ilabas nila yung leader noon, di ba? So dala nila yung mga tao nila eh. So you need to defeat them para mapasuko mo yun. Kung madala mo, o mahuli mo ng buhay o patay yun, yung leader nila, siyempre, kinakailangan, digmayin mo lahat ng mga tauhan nun. So, yun. So, kaya, ang kailangan lamang ay, yung pagrespeto ng human rights at itong nagagawang mga ganitong mga bagay na maaaring mapasuko nila. On the other hand, ay yung mas malawakang peace talks, mag-uusap yung dalawang panig at kung ano yung mapag-uusapan nila para sa solusyonan itong nangyaring ito at kanila matagal ng problema. So yun. So sana umarap yung Israel doon at doon sa peace process, pero napakahirap siguro harapin nila yon hanggat hindi nila nakukuha yung justisya laban doon sa napakaraming Hamas na pumatay ng mga maraming civilian. So sana ay mahimok yung dalawang panig mag-peace talks. Kaya lang meron nga dapat panugutan itong Hamas. So sana ay magabay ng ating manala Panginoon Diyos kung anong dapat ang kapayapaan at makatarungan na dapat mangyari. So maliwanag at mahimas-masan din ng Israel government in promoting justice na hindi ito makalabag sa HL at human rights. So yun, sana mahimas-masan na yung Israel para hindi nila napipinsalag yung tao ng Gaza. So para accurate sila para kung hindi sila maayo pa nilang harapin yung pagpaparaya sa napakaraming tao na nabatay sa kanila at makipag-peace talk doon sa Hamas. Kung hindi pa na kaya magparaya na gano'n, ay huwag lang sila magdamay ng civilian and bring justice those soldiers. So muli maliwanag ni Banal na Santa Maria lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipinas at talimayan ng mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahalan ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mamayang Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa ngayon ay makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, higit sa lahat ay may kaligtasan espiritual. So yun, so maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang mga Pilipino, lahat ng mga bansa at mamahala kayo ng mabuti at yung mga men sumunod sa pamahalaan para tayo makapamuhay ng mapayapa at may kaligtasan espiritual. So ngayon yung digmaan doon nga ay ating dalangin na maging malambot na sa Santa Maria, Panginoon Diyos, gabayan yun na umira yung kapayapaan doon, mag-uusap sila ay magpatawad sa isa't isa, magparaya ang Israel, magparaya yung Hamas, kung ano mga nilang hinaing at sila pag-usapan nila maayos yung kanilang problema. So sana yung makatarungan Diyos ay lumabay doon sa katarungan at kapayapaan na dapat umiral sa nangyayari ngayon doon sa Israel at Hamas na lima. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Sana nakapagsabuhay sa naman ang Human Rights Promotion sa linggo ito hinggil sa karapatang mantao mula dito sa isyong ating kinalap na humanitarian assistance sa Gaza at isyong pangapayapaan at pagpapalaya ng mga magsinisya. Magandang hapon sa inyo lahat muli at God bless you all.